Buksan niyo yan ngayon din, sabi ni Clarice. Halos pumutok ang boses niya sa gitna ng malamig na funeral chapel. Kung drama lang yan ni Mama, tapusin na natin bago dumating ang mga bisita. Hindi pa naibaba ang kabaong ni Delia Valmonte sa viewing room nang idulas ng abogado ang maliit na susi at ang sobre sa harap ko. Lahat ng naiwan sa kapatid ko, bahay, sa kuya ko, tracking permits at lumang van. Sa tiyahin ko, pera para sa memorial at rosaryo. Sa akin, isang kalawangin na susi na may tag na Locker 319 St. Jude Annex at isang sulat na iisang linya lang ang laman. Binasa ko ng malakas dahil nanginginig ang kamay ko. Sab, hindi kita inampon. Ikaw ang pinalit. Buksan mo ang locker bago nila ako ilibing. Parang huminto ang aircon. Parang tumigas ang hangin. Sumingit si Tita Belen, maputla. Walang magbubukas niyan. Tumingin ako sa kanya. Bakit, tita? Napaatras siya. Isang hakbang. Doon pa lang, alam kong may bangkay pang isa sa pamilyang to at hindi siya nakahiga sa kabaong. Kung hanggang saan ka aabot para malaman ang totoo, comment ka. Minsan isang susi lang ang kailangan para magwasak ng buong pamilya. Ako si Isabel Sab Valmonte, 32, physical therapist sa isang rehab clinic sa Pasig, at sanay akong tumayo buong araw habang ibang tao ang inaalalayan kong matutong maglakad ulit. Irony siguro na sa sarili kong buhay. Buong pagkabata akong pinaparamdam na ako ang maling hakbang sa pamilya. Hindi ako kailanman mukhang Valmonte. Hindi sa dramatic na level na parang teleserye agad. Pero enough para mapansin ng mga tao. Mas maputi si Clarice, mas matangos si Enzo. Parehong may manipis na ilong at kilay ng yumaong lolo namin na paulit-ulit ikinukuwento sa bawat reunion. Ako, darker skin, mas bilog ang mata, mas matigas ang panga, at buhok na laging sinasabihang ang hirap i-manage. Tuwing may magtatanong noong bata ako, sasagot si Mama Delia ng nakuha lang sa side ng lola sa Quezon, sabay lipat ng usapan. Tatanggapin ng mga tao yon kasi sa Pilipinas, mas madali minsan ang makisama kaysa magtanong ng totoo. Pero hindi itsura ang unang dahilan kung bakit pakiramdam ko laging may pader. Si Mama may paraan ng pagmamahal na parang utang. Ibibigay niya ang kailangan mo, pero ipaparamdam niyang may kapalit. Hindi siya nananampal, hindi siya sumisigaw ng todo, pero master siya sa malamig na tingin. Yung tipong isang tama na sablang niya, para ka nang pinutulan ng hininga. Sa burol niya. First time kong nakita siyang nagsalita, kahit patay na. Hindi kita inampon, ikaw ang pinalit. Paulit-ulit yon sa ulo ko, habang nakatingin sa susi. Hindi ko na masyadong narinig ang dasal ng pari sa kabilang room, hindi ko na rin naramdaman ang tapik ng mga kapitbahay na dumadating. Narinig ko lang ulit ang boses ni Clarice sa tabi ko. Mababa, pero matalim. Akin na yang susi. Hindi ako tumingin sa kanya. Bakit? Because Mama was not in her right mind. Stroke patient siya, kung ano-ano na naiisip niyan last week. Pero okay ka namang tanggapin ang bahay na iniwan niya sa'yo. Humigpit ang panga niya. Sa likod namin, si Enzo, nakasandal sa pader, tahimik lang na parang kulang sa tulog at ayaw madamay. Karaniwan na yon kay Enzo. Pag may gulo, lagi siyang mukhang bagong gising, kahit noon pang isang oras, umiinit ang away. Lumapit si Tita Belen. Nakaputi siya, pearl earrings, at may amoy na mamahaling cologne na hindi bagay sa namamawis niyang noo. Sab, wag mo nang guluhin, patay na ang kapatid ko. Respeto na lang. Respeto? Tumawa ako nang maiksi. Tita, iniwan niya sa akin ang linyang yan sa mismong araw ng burol niya. Hindi, to ako ang gumugulo. Muntik na niyang sunggaban ng sobre, pero naharang ng abogado, si Attorney Fermin Lau. Maliit na lalaki, maingat kumilos, pero may klase ng tigas sa boses na hindi mo basta tinatalunan. Miss Valmonte has the right to inspect what was left to her, sabi niya. And according sa sulat ng yumao, before burial dapat mabuksan ang locker. Hindi na kailangan ngayon, putol ni Clarice.
Tomorrow na lang. Ngayon, sabi ko. Nagkatitigan kami ng kapatid ko. Siya, yung klase ng babae na laging mukhang handa sa kamera. Kahit namatayan, maayos ang blow dry, perfect ang lashes, plansado ang white dress. Siya rin yung paborito ng lahat ng nanay namin, ng mga tita, ng barangay officials, ng church women's group. Kapag si Clarice ang ngumiti, parang gusto ng mga tao siyang paniwalaan kahit hindi pa niya binubuksan ang bibig niya. Ako, kabaligtaran. Kaya siguro nang sabihin kong, samahan niyo ako sa ospital, kung gusto niyo, bubuksan ko to. Ako mismo ang nagulat sa tibay ng boses ko. Hindi sila sumama sa akin. Maliban kay Enzo, paglabas namin ng chapel, nagkalabog ang ulan sa tent sa labas. Mga bandang 7:00 ng gabi, orange ang ilaw sa parking lot, basa ang semento, at amoy kape galing sa maliit na mesa ng mga nakaburol. Hinihila ko na ang payong ko nang marinig ko si Enzo sa likod. Sab, lumingon ako. Basa na ang balikat niya, walang payong, walang drama. Kung bubuksan mo talaga yan, sabi niya, sasama ako. Akala ko wala kang pakialam. Meron, sagot niya. Hindi ko lang ugali ang magmukhang meron. Sa St. Jude Medical Annex sa Mandaluyong, sarado na ang main billing office pero bukas pa ang old records wing dahil may ER access corridor. Dati roon nagwo-work ang nanay ko bilang floor supervisor bago siya lumipat sa private caregiving at saka sa maliit na lending business na pinatayo niya sa tulong ni Tita Belen. Familiar sa akin ang amoy ng lumang ospital, bleach, papel, aircon na laging kulang. Pinahinto kami ng guard sa basement records level. Tiningnan niya ang tag sa susi, tapos ang death certificate copy na dala ko, tapos tumawag sa admin supervisor. Pagkatapos ng ilang minuto, pinababa kami sa lumang koridor na bihira ng dumaan ang tao. Locker 319 ang nasa dulo. Metal, kupas, may bahid ng kalawang sa paligid ng keyhole. Napansin kong nanginginig ang kamay ko habang iniikot ang susi. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng koridor o sa pakiramdam na pagkatapos kong buksan to, wala nang way para bumalik sa dati. Pag-click ng lock, unang bumungad sa akin ang maliit na eco bag. Luma, beige, may print ng isang milk tea shop na matagal nang nagsara. Kinuha ko lahat at inilatag sa folding table sa gilid. Isang plastic envelope, isang lumang baby bracelet, nakupas ang tinta pero mababasa pa rin. Female infant varela, 2014 AM. Isang Polaroid ng incubator na may petsang 1994. Isang photocopy ng nursery logbook na may 2 pangalan na parehong may correction fluid. Isang audio recorder at isang sealed brown envelope na may sulat kamay ni Mama. Kung binubuksan mo na to, ibig sabihin hindi na kita kayang pigilan. Huminga si Enzo nang mabigat. Hindi ko siya sinagot agad. Nakatingin lang ako sa baby bracelet na parang pwedeng magbago ang pangalan kapag masyado ko siyang tinitigan. Binuksan ko ang brown envelope. 3 pahina ng sulat. Sab, kung buhay pa ako habang binabasa mo to, sisinungaling pa rin ako. Kaya siguro kailangan ko munang mamatay bago ako maglakas loob. Hindi kita inampon. Hindi rin kita tunay na anak. Ikaw ang sanggol na napunta sa akin sa gabing nawalan ng ilaw ang buong St. Jude dahil sa bagyong Karing. Patay ang anak ko noon. Buhay ka at may mga taong piniling huwag ka nang ibalik. Kung may galit ka, ilaan mo sa tamang tao. Hindi nagsimula sa akin ang kasalanan, pero duwag akong tinuloy ko. Huwag mong pagkatiwalaan si Belen. Huwag mong paniwalaan si Clarice kapag sinabi niyang wala siyang alam. Pareho silang mas alam ang totoo kaysa inamin nila sayo. Hanapin mo ang pamilyang Varela. Ang apelyidong iyan, ang nakasulat sa bracelet mo noong gabing inuwi ka. Parang may yumakap na bakal sa dibdib ko. Hindi makahinga ng buo. Ano? Tanong ni Enzo. Mas paos na ngayon. Inabot ko sa kanya ang unang pahina. Habang nagbabasa siya, binuksan ko ang audio recorder. Mahina ang static, tapos boses ni Mama. Sab, kung naririnig mo to, ibig sabihin wala na ako. Makinig ka. Walang oras magpaliwanag ng maayos. May bayad.
may pangalan. At kapag nalaman ng kapatid mo ang lahat, gagawin niyang negosyo ang sekreto mo. Nauna na siyang kumilos noon pa. Naputol ako sa paghinga. May kaluskos sa recording. Parang ini-adjust ang recorder, tapos mas mahina ang boses niya. Ang lalaking may hawak ng records noon, si Noel Bausa. Kung buhay pa siya, hanapin mo. Kung patay na siya, hanapin mo ang anak niyang babae sa Lucena at isa pa, si Clarice. Biglang naputol ang file. Enzo slapped the table. Ano yon? Bakit putol? Ni-rewind ko. Ganoon pa rin. Putol sa pangalan ng kapatid ko. Sa dulo ng plastic envelope, may isa pang papel. Settlement voucher photocopy mula 1994. First name lang ang malinaw. B. Valmonte. Cash release. Confidential assistance. Belen. Sabi ko, tahimik si Enzo. Tinitigan niya ang voucher. Tapos ang sulat. Tapos ako. Sab, hindi ko alam to. Pero mukha kang hindi shocked. Sa pamilya natin? Mapait siyang natawa. Mahirap ma-shock. Pero hindi ko alam na ganyan kalala. Sumandal ako sa malamig na filing cabinet. Biglang bumalik sa akin kung ilang beses sinabi ni Tita Belen noong bata kami na swerte ka at sinalo ka ng ate ko. Noon iniisip ko, expression lang. Ngayon parang kutsilyo. Nakvibrata ang phone ko. Si Clarice. 3 missed calls. Isang message. Nasaan na kayo? Bumalik ka dito. Ngayon din. Sinundan ng isa pa. Huwag mong sisirain ang burol ni Mama para sa delusyon. Tinitigan ko lang. Sumagot si Enzo para sa akin. Huwag mo nang replyan. Hindi ako babalik na walang sagot. Sabi ko, wala tayong sagot ngayong gabi. May punto siya. Pero wala akong balak matulog na lang at kalimutan. Una kong ginawa kinabukasan ay tawagan ang number sa voucher. Disconnected. Pangalawa, hanapin online ang apelidong Varela kasama ang St. Jude, Lucena, Baby Missing at Old Business Archives. Lumabas agad ang pangalan RGV Holdings. Shipping, cold storage, logistics at ilang real estate parcels sa Batangas at Quezon. Old money type pero hindi flashy sa social media. Ang founder, Rafael Gonzaga Varela, patay na 4 na taon. Naiwan ang kumpanya sa 2 anak niyang lalaki, Leandro Varela, current president, at Marco Varela, na mas visible sa charitable foundation. Nag-click ako sa profile photo ng pamilya sa isang business article. Nasa hotel ballroom sila, nakabarong at gown. Huminto ako sa mukha ng matandang Rafael sa gitna. Hindi ko alam kung instinct lang o pagod, pero parang may tumulak sa sikmura ko. Yung panga, yung mata, yung buhok sa may sentido, hindi ko agad inamin sa sarili ko. Pero may kakaiba sa pakiramdam ng unang beses mong makita ang sarili mo sa mukhang hindi mo kilala. Tinawagan ko si Attorney Lau, sinabi ko ang laman ng locker, mahabang katahimikan sa kabilang linya. May kailangan akong sabihin sa iyo, Miss Valmonte, sabi niya sa wakas. May 2 beses akong kinausap ng mama mo bago siya ma-stroke ng malala. Sa pangalawang beses, may pinagawa siyang discreet inquiry tungkol sa apelidong Varela at may iniwan siyang contact. Hindi ko ibinigay kagabi dahil mukhang magiging gulo. Pero ngayon, sa tingin ko, kailangan mo na. Binigay niya ang numero ng Chief Legal Officer ng RGV Holdings. Tinawagan ko mula sa clinic pantry habang malamig na ang instant coffee ko. Hindi Chief Legal Officer ang sumagot. Isang lalaki, Leandro Varela speaking. Masyado siyang diretso para sa taong first time kong nakakausap at posibleng literal na mabali ang buong history ko. Mababa ang boses niya, controlled. Parang sanay siyang humarap sa bad news nang hindi nanginginig. Hindi ko pinahaba. Sir, pasensya na sa abala. My name is Isabel Valmonte. I think may kinalaman ako sa pamilyang Varela. May naiwan na records ang nanay ko bago siya mamatay. Mahabang katahimikan. Akala ko ibababa niya. Pero sinabi lang niya, nasaan ka ngayon? Pasig. Can you send photos of everything? Lahat. Bracelet. Logs, letter, then give me 2 hours. Ginawa ko. Eksaktong 1 hour and 43 minutes
ang lumipas bago siya tumawag ulit. Miss Valmonte, sabi niya, mas mabagal na ngayon. My father never stopped questioning what happened to his daughter in 1994. Officially, infant death case siya. Unofficially, he thought there was a swap or extraction during the blackout. May private investigator siyang kinuha noon, then again 10 years ago. Walang nahanap. Kung authentic ang hawak mo, this is not a small matter. Naupo ako sa empty locker bench sa staff room. Anong gusto niyong mangyari? DNA first. Sagot niya. Quietly. No announcements. No media. No family spectacle. Too late sa spectacle. May burol kami ngayon. Narinig ko siyang huminga ng mabagal. Then move faster than them. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa burol, iba na ang tingin sa akin ng lahat. Hindi pa nila alam ang buong truth. Pero naramdaman na nila na may malaking bagay sa pagitan ng kabaong at ng mga plastic na upuan. Hinila ako ni Clarice sa gilid ng flower stand. Anong ginawa mo? Bumukas ako ng locker. Sabi ko huwag. Sabi rin ni Mama buksan ko bago siya ilibing. Hindi mo naiintindihan ang binuksan mo. Then explain. Tumawa siya, maikli at tuyo. Ang hilig mo talagang magpaka-victim. Kahit ngayong patay na si Mama, gusto mo ikaw pa rin ang bida. Kung gusto kong maging bida, sa harap kita kakausapin. Biglang sumikip ang mga mata niya. Huwag mong subukan. Bakit? Lumapit ako. May alam ka ba? Sa likod namin, may pumutok na hagulgol ng isang matandang kapitbahay sa harap ng kabaong pero hindi kami gumalaw. Clarice lowered her voice. Ang alam ko lang, may mga bagay na mas mabuting hindi na hinuhukay, lalo na kung ang kapalit masisira ang lahat. Ang lahat na tinutukoy mo, ikaw ba o ako? Hindi siya sumagot. Pero si Tita Belen na naroon pala sa kabilang side ng flower arrangement, sumingit. Walang mangyayaring mabuti sa'yo kapag ipinagpatuloy mo yan. Lumingon ako sa kanya. Threat ba yan, tita? Babala. Kasi guilty ka. Doon niya ako sinampal. Napaling ang mukha ko. Napasigaw ang isang pinsan. Napatayo si Enzo sa likod. Halos sabay-sabay lumapit ang mga tao, pero ang mas malinaw kaysa tunog ng sampal ay ang sinabi ni Tita Belen, malakas, hindi niya napigilan. Wala ka dito kung hindi dahil sa amin. Biglang tahimik. Hindi kay Mama. Hindi. Sa pamilya. Sa amin. Hinawakan ni Enzo ang braso ko. Tara na. Pero hindi pa ako bumibitaw sa titig kay Belen. Salamat, sabi ko. Paos. Mas madali na ngayon. Kinabukasan, hindi ko na hinintay ang libing bago magpa-DNA. Si Leandro mismo ang nag-set ng private collection sa isang accredited lab sa BGC. Hindi glamorous ang eksena, plain glass office, malamig, clinical at may 2 witness mula sa legal team. Nandoon si Leandro, naka-gray long sleeves, walang effort magmukhang mabait, pero ramdam mo agad na may disiplina ang presence niya. Hindi siya madaldal, hindi rin siya yung tipong magbibigay ng comfort lines na kulang naman sa laman. Tinitigan niya ang bracelet ko bago ibalik sa evidence pouch. My father kept a copy of the hospital roster from that night, sabi niya. May pangalan doon ng head nurse on duty. Delia Valmonte. Totoo. Sagot ko. Nanay ko siya. Or the woman who raised me. Hindi siya agad sumagot. I'm sorry. Dapat siguro doon ako naiyak. Pero wala. Parang tuyong lupa lang ang buong katawan ko. Paglabas namin ng lab, naglakad kami sa parking area ng magkatabi. May ambon, may guard na nagwawalis, may riders sa kalsada. Ordinaryong-ordinaryo ang paligid para sa usapang pwedeng bumasag ng apelyido. Did your father talk about her? Tanong ko, about his daughter? Sagot niya. Tumango ako. He talked about unfinished business. Hindi siya sentimental sa harap namin, pero tuwing anniversary ng blackout sa St. Jude, nawawala siya buong umaga. Lagi niyang sinasabing may batang hindi na ilibing ng tama, may kwentong hindi na isara. Tumigil ako sa paglakad. He knew, he suspected. But suspicion is not evidence. Humugot siya ng card at inabot sa akin. You don't need to trust me yet, but if anyone approaches you,
threatens you, offers money, or asks you to settle quietly, tell me first. Napangiti ako nang wala sa oras. Ang bilis mo namang mag-assume na may mag-aalok, Miss Valmonte, sabi niya. Diretsong nakatingin sa akin, sa Pilipinas, blood secrets that touch business are never just family secrets. Tama siya. 3 nights later, may dumating sa klinik na lalaking nakabarong na pinipilit makipag-usap sa akin sa lobby. Hindi ko siya pinapasok sa treatment area. Sa waiting benches kami nag-usap habang may TV sa pader na nakamute at may bata sa kabilang side na naglalaro ng toy car. Inilapag niya ang envelope. Peace offering po. Hindi ko ginalaw. Magkano? Hindi ko po alam. Kinuha ko, binuksan ko. Cash, makapal, may note. Stop now, before other people get hurt. Walang pirma. Tinawagan ko agad si Clarice sa harap mismo ng messenger. Pinadalhan mo ko ng cash. Hindi ko alam ang sinasabi mo. May threat na kasama. Baka imagination mo na naman yan. Clarice, what? You want honesty? Fine. Oo. Pinadaan ko ang envelope. Hindi threat yon. Help yon. Dahil once the Varellas pull you into their mess, kakainin ka lang nila. Bakit parang takot na takot ka kung wala ka namang alam? Nagbago ang tono niya. Kasi hindi lahat ng katotohanan nakakabuti. Pinatay ko ang tawag. Ipinasa ko ang envelope kay Leandro at sa legal team nila. Within the day, may chain of custody form na akong pinirmahan. Ganun sila kabilis. Ganun din kabilis ang gulo. Sumunod na linggo, may anonymous complaint laban sa akin sa klinik. Allegedly, pinapabayad ko raw ng cash ang mga pasyente para hindi dumaan sa resibo. Fake, madaling patunayan dahil sobrang higpit ng accounting namin. Pero sapat para ipatawag ako ng admin at ipahiya sa conference room habang naroon ang 2 senior therapist. Pag-uwi ko, may rider na halos sumalpok sa akin sa pedestrian lane. Hindi aksidente ang tingin sa akin ng helmeted driver bago siya humarurot. Gabi ring iyon, may nagbukas ng gate ng apartment ko gamit ang duplicate key na wala naman dapat ang iba. Buti, naka-double lock ako sa loob. Tinawagan ko si Enzo. First ring pa lang, sumagot. Sub, may pumasok sa gate. Nasaan ka? Andyan ka lang? Buksan mo ilaw sa kusina, huwag sa sala. Huwag ka munang lumapit sa pinto, papunta na ako. Dumating siya in 15 minutes, sakay ng motor na maingay pa kaysa sa ugali niya. Kasama niya ang kapitbahay kong si Mang Joel. Walang kung ano-anong tanong, ininspect nila ang lock, ang gate, pati ang likod ng building. Pag-akyat namin ulit sa unit ko, saka nagsalita si Enzo. Hindi to random. Alam ko, may sasabihin ako, pero baka magalit ka. Subukan mo. Umupo siya sa dining chair, baluktot ang likod, buhok magulo. 2 years ago, narinig kong nag-aaway si Mama at si Clarice. Kala nila tulog ako sa sala. Sinabi ni Mama, huwag mong gamitin ang batang yan laban sa mga Varela. Sumagot si Clarice, kung hindi mo ginawa noon, hindi tayo mahihirapan ngayon. Nawalan ako ng boses. Bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi ko gets nun. Akala ko utang issue or old affair. Sa pamilya natin, you stop asking para makasurvive. Lumapit ako sa bintana para huminga. Sa baba, may tahu vendor pang dumadaan kahit gabi na. May mga tricycle. May nag-uusap sa kanto. Normal ang mundo. Hindi bagay. May isa pa, sabi ni Enzo. Si Clarice, may kapartner sa negotiations noon. Hindi ko nakita mukha, pero narinig kong binanggit niya si Councilor Daus. Councilor Emil Daus. Fiancé ni Clarice. 38, handsome, articulate, laging may camera-ready smile at poster sa kainta tungkol sa transparency at family values. Kumulo ang sikmura ko. Perfect, sabi ko. Future, public servant. Napahilot ako sa sentido. So, ano na? I'm up against my dead mother, my alive sister, my scheming aunt, and a counselor, plus whoever paid off the hospital. Ang comforting mo talaga. First time in years, humalakhak si Enzo. Maiksi lang, pero totoo.
The DNA results were supposed to come out in 10 working days. Lumabas in 7, 99.96% probability. Dinala ni Leandro ang result mismo sa klinik ko, hindi ipinadala sa email. Sumandal siya sa reception desk ko habang hinihintay akong matapos sa patient. Nang makita ko ang envelope sa kamay niya, alam ko na agad. Sa pantry kami nagbukas. Hindi ako dramatic na natumba o napaupo nang bigla. Tahimik lang akong nakatitig sa papel, tapos sa surname na nakalagay sa comparative sample, tapos sa numerical certainty na parang kutsilyong maayos ang hiwa. Ang totoo, hindi relief ang una kong naramdaman. Galit, 32 years ng maling pangalan sa tamang mukha. Your father was Rafael Varela, sabi ni Leandro, dahan-dahan. And if we go by sequence, my father, which makes you my half-sister. Tumingin ako sa kanya. Hindi ka ba natatakot na scam ako? If you were, you would have asked for money before evidence. Baka strategic lang ako. Then strategic ka rin dapat enough not to walk into this without backup. Napatingin ako sa result ulit. Half-sister. Ang weird ng salitang iyon sa bibig mo kapag buong buhay mong pakiramdam mo wala ka talagang kagrupo. May alam na ba ang nanay nyo? Tanong ko. Patay na rin siya, sagot niya. 5 years ago. Stroke. Of course, parang may sense of humor ang langit pagdating sa pamilyang may sikreto. May iiwan ba sa akin ang result na to? Tanong ko. Legally, sagot ni Leandro, possible. My father created a contingent trust years ago in case his missing daughter was ever proven alive. Hindi pa namin ina-announce kahit kanino, but yes, there are assets in escrow. Magkano? Hindi siya umiwas. Enough to make people dangerous. Pinikit ko ang mata ko sandali. Specific. May agricultural land sa Sariaya under a trust, dividend rights from one subsidiary, and a property in Antipolo originally intended as a rehabilitation center project he never finished. Estimated total today, a little over 120 million pesos, including recurring yields. Napatawa ako. Totoo palang may level ng shock na hindi na umiiyak ang tao. Tumatawa na lang ng parang nasiraan. 120 million? Approximate. Hindi pa kasama ang reputational damage na pwedeng magresulta once the story gets out. Reputational damage. Ang sosyal pakinggan ng giyera. May humintong intern sa pinto ng pantry. Sumilip, nakitang seryoso kami, umalis agad. Sinukatan ako ni Leandro ng tingin. I'm not asking you to be a Varela overnight. Pero kailangan nating malaman muna sino ang kumilos noon, sino ang nakinabang, at sino ang kikilos ulit ngayon. Clarissa, sabi ko, at si Tita Bella, maybe more. Mas dumilim ang usapan nang dumating ang second copy ng audio file mula sa digital recovery specialist na pinasukan ni Leandro. Yung putol na dulo, na-recover nila. Nasa condo boardroom kami nang pinatugtog ang cleaned audio. Si Clarice ang may hawak ng lumang kasulatan sa apartment ni Belen. Siya ang nakipagkita sa kampo ni Dauz. May usapan sila tungkol sa lupang nasa trust ng Varela Foundation. Kapag nanatiling patay sa papel ang batang nawawala, tuloy ang bentahan. Kapag nabuhay ang pangalan niya, babagsak ang deal. Sab, huwag kang pumirma sa kahit anong iaabot ng kapatid mo at huwag mong hayaang makuha nila ang bracelet mo. Natapos ang recording, walang nagsalita. Ako ang unang bumasag ng katahimikan. Anong lupa? Sumagot ang legal counsel ni Leandro. There's a coastal property in Lucena, originally set aside by your father for a pediatric rehab center through the foundation. Because his daughter was presumed dead and the trust had unresolved beneficiary conditions, matagal na stall ang development. Recently, someone has been lobbying to convert and acquire adjacent access rights. Councilor Emil Dauz's consortium is one of the interested parties. Napatingin ako sa bintana ng boardroom, sa traffic sa ibaba, sa city na walang pakialam sa apelidong bumabaliktad. Clarice is marrying that man in 3 months, sabi ko. Leandro's jaw hardened. Then they had motive to keep you buried in records. Doon nagsimula ang totoong laban.
Hindi ko na tinuloy ang pagtira sa apartment ko. Pansamantala akong lumipat sa guest unit sa likod ng Old Varela property sa Antipolo dahil insisted ang legal team na delikado na ako. Ayoko sana. Hindi dahil sa pride lang, kundi dahil nakakahiya ang umupo sa mesa ng pamilyang kakakilala mo lang habang ang sarili mong kapatid pinapapaligiran ka ng threats. Pero practical ang laban na to. At pagod na rin akong magpakamatapang sa maling address. Ang Varela House was not the kind na sumisigaw ng yaman sa marble at chandelier. Malaki siya, oo, pero lived in. May lumang Nara furniture, framed black and white photos, at mga bookshelf na totoong binubuksan, hindi design lang. Nasa hallway ang portrait ni Rafael Varela older, silver buhok, serious eyes. Every time mapapadaan ako roon, may bizarre na pitik sa dibdib ko. Hindi attachment agad, more like recognition, na ayaw ko pang pangalanan. Sa pangalawang gabi ko roon, may kumatok sa guest unit, si Marco Varela. Mas warm siya kaysa kay Leandro, mas madaling ngumiti, mas madaling magkwento, pero hindi siya shallow. Halatang ilang araw na siyang kulang sa tulog. Pwede ba? Tanong niya. Hawak ang 2 cup ng tsokolate. Kung may lason yan, mas dramatic sana kung sa main house mo binigay. Hindi ka nga pwedeng maging boring kapatid. Napailing ako. Hindi pa ako sanay sa word na yan. Same. Amin niya. Pero gusto kong subukan. Umupo kami sa porch. May kuliglig, may amoy ng basang damo, at may city lights sa malayo. Hindi siya nag-pressure na mag-open up ako. Siya ang unang nagkuwento. Papa wasn't expressive, sabi niya. Pero every year, may isang children's ward na secretly siya ang sumasagot ng equipment donation. Hindi foundation press release. Personal lang. Later ko na-gets kung bakit. Guilt. Hope. Habit. Ewan. Napatingin ako sa cup ko. Hindi niya ko hinanap ng sapat. Marco didn't flinch. Pwede. Mas masakit yon kaysa simpleng pagtatanggol. Dahil tama, noong weekend, tinawagan ako ng anak ni Noel Bausa na nasa audiophile si Rina Bausa, owner ng maliit na printing shop sa Lucena. Hindi ko alam paano niya nakuha number ko. Later nalaman kong si attorney, Lau, ang nag-connect. Ma'am, sabi niya sa telepono, kinakain ng electric fan ang kalahati ng boses niya. May mga iniwan pong notebook si Papa bago siya namatay. Lagi niyang sinasabing may atraso siya sa sanggol na hindi na ibalik. Akala ko delusion lang ng matanda. Nung pinadala niyo yung picture ng bracelet, natakot po ako. Niyaya niya akong magkita sa Lucena Public Market Annex, hindi sa bahay niya. Mas safe po sa mataong lugar. Pumunta kami ni Leandro, kasama ang isang security driver na ayaw tawaging bodyguard pero halatang bodyguard. Sa loob ng maliit na sari-sari office sa likod ng printing shop, inilabas ni Rina ang plastic na supot ng notebooks, isang old ledger at isang maliit na envelope. Hindi ko po binuksan lahat. Natakot ako. Sabi niya, binuklat ko ang unang notebook. Shift notes, mga random staff names, overtime entries, supply counts. Then, isang pahina na may petsa. August 14, 1994. Blackout 2:11 a.m. Nursery transfer confusion. Baby Varela seen moved by BV and D nurse. Doctor not informed. Cash promised after. Biva. Belen Valmonte, sabi ko. May isa pang pahina. Mas huli ang petsa, 1 month later. Original infant of D. Valmonte declared stillbirth. Husband not informed of details. Documents adjusted. Namutla ako. Stillbirth. Ibig sabihin, ang anak talaga ni Mama Delia noon ay namatay. At sa halip na umuwi siyang walang dala, umuwi siyang may ibang sanggol. Ako, may alam ba si Romy? Tanong ni Leandro, tumutukoy sa stepfather namin. Actually si Romy ang legal husband ni Mama nang lumaki na kami. Ibang lalaki ang tatay ni Clarice at Enzo. Matagal nang wala sa eksena. Sa totoo lang, halos kabit lang ng household ang role ni Romy noong kabataan ko present, pero hindi sentro, pero pera. Doon siya, laging sumisingit.
Baka later na, sabi ko. Pero si Belen, sure. May envelope sa ilalim ng ledger. Nasa loob ang lumang photo ng dalawang babae sa nursery. Bata pa si Mama Delia. At nasa gilid, bahagyang nakatagilid, si Tita Belen hawak ang isang bag. Sa likod, incubator. Sa salamin ng incubator, visible ang partial name tag Varela. Sakto ring ang phone ko. Si Clarice. Nagkatinginan kami ni Leandro bago ko sinagot on speaker. Ano? Sabi ko. Saan ka? Diretsong tanong niya. Bakit? Because if you don't come home today, I'll tell the whole clan you're trying to extort a dead man's family. Napatawa ako. Go ahead. Para mas marami ring makarinig kung sino ang sumampal sa burol at kung sino ang nagpadala ng suhol. Nagbago ang boses niya. Mas malamig. Sab, hindi mo naiintindihan. Hindi lang tayo ang masasaktan kapag nagmatigas ka. Eto na naman ang vague threat. Narinig ko ang pagbukasara ng kotse sa background, then boses ng lalaki, Emil Daus. Miss Valmonte, sabi niya, makinis at public servant ang tono, we can settle this with dignity. Bakit? May indignity package din ba kayo? Your mother made a mistake decades ago. No need to burn living people for the sins of the dead. Si Leandro umusog palapit sa phone pero hindi nagsalita. Pinagmasdan lang ang mukha ko. Kung concern ka sa dignity, sabi ko kay Emil, simulan mo sa fiancé mo, sabihin mong tigilan ang pananakot. Careful, sabi ni Emil. This time wala ng politeness. Maraming pwedeng mawala sa'yo. Tulad ng, alin? Pamilya? Mukhang late ka na dyan. Pinatay ko ang tawag. Tahimik si Rina sa harap namin. Nanginginig ang kamay. Ma'am, delikado po ba ako? Umupo ako sa harap niya. Rina, hindi kita iiwan ng walang legal protection, but I need everything. Ibinigay niya pati photocopy ng valid IDs ng tatay niya, hospital payroll slips, at isang maliit na papel na nakatiklop. Nang buksan ko, simpleng sulat kamay. Kung may batang dumating para magtanong, huwag mo na siyang pabalikin sa kanila. Hindi pirma, pero pareho ng sulat ni Mama sa locker. Pagbalik sa Antipolo, may naghihintay sa gate. Si Romy. Nakaupo sa plastic chair na parang regular na bisita lang, nakasuot ng lumang polo, pawis na, pero matalim ang mata. Anak, tawag niya. Hindi na niya ako tinawag na anak simula 18 ako. Usually, sab lang o ikaw. Lumapit si security pero pinatigil ko. Anong kailangan mo? Nag-usap ba kayo ni Clarice? Depende. Sisigaw ka ba muna o magsisinungaling? Ang tabang talaga ng bibig mo, sabi niya. Pero hindi siya mainit. Kinakalkula niya ako. May dapat tayong ayusin privately. Wala tayong anything privately. Meron. Kasi kung bubuksan ko bibig ko, baka hindi lang si Belen ang mapasubo. Huminto ang mundo ko for one beat. So alam mo, hindi noon pa. Mga 15 years na siguro. Nalaman ko nang may mga taong pumunta para magtanong tungkol sa Old St. Jude records. Si Delia nagpanik. Si Belen nagutos manahimik. Ako, nakisabay lang. Nakisabay sa sa buhay. Gusto ko siyang sampalin. Hindi ko ginawa. Get to the point. Tumayo siya. May dokumentong hawak si Clarice. Original affidavit ni Delia at Belen. Kapag napunta sa media yon, kulong ang pangalan ng nanay mo kahit patay at madadamay ka. Kasi ikaw ang buhay na ebidensya. Threat ulit. Warning. Anong gusto nyo? Sign a quitclaim. Tatanggap ka ng pera. Hindi ka hahabol sa trust. Hindi ka magdedemanda. Tapos. Napatingin ako sa kanya ng matagal para masigurong hindi ko narinig lang mali. Romy, gusto mo ba talaga akong pagkakitaan ng direkta sa harap ko? Practical lang, hindi ko napigilang matawa. Ang tibay ng mukha mo. Inilabas niya ang folder. Tinulak papunta sa akin. Basahin mo. May magandang amount. Kinuha ko ang folder. Hindi ko binuksan. Tiningnan ko lang siya. Tapos, ibinato ko pabalik sa dibdib niya. Sabihin mo kay Clarice at sa fiancé niyang buwaya
na maling babae ang pinipilit nilang takutin. Pagtalikod ko, humabol siya ng isang linya na mas malamig kaysa anumang sigaw. Hindi mo kilala ang kapatid mo. Mali siya. Kilala ko si Clarice sa paraan ng isang taong lumaki sa lilim ng ngiti niya. Pero hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang kayang gawin ng isang paboritong anak kapag may mawawala sa kanya. Nalalaman ko kinabukasan. Pagpasok ko sa klinik, nagkakagulo na. May 2 pulis sa admin office. May report na nawawala raw ang emergency petty cash at ang CCTV clip na ipinakita ng complainant. Ako ang huling pumasok sa accounting alcove. Fake angle, cropped timing, but convincing enough for a morning disaster. Napakalamig ng boses ng admin head. Sab, kailangan ka naming i-hold from duty pending investigation. Tingnan ninyo ang full CCTV. Sabi ko, we're requesting it. Requesting? Hindi nyo pa chine-check bago ninyo ko pinatawag kasama ng pulis? Tahimik ang room. Dumating si Leandro 30 minutes later with a lawyer. Hindi niya tinaasa ng boses ang kahit sino. Hindi rin siya nagpakilala ng pa-special. Tinuro lang niya ang chain of events, access logs, at obvious time mismatch sa clip. Within an hour, bumaligtad ang situation. Ang masama, hindi ako na-clear. Na-suspend pa rin for neutrality. Sa parking lot, sinipa ko ang gulong ng sarili kong kotse. This is what they want, sabi ni Leandro. Hindi, ang gusto nila mawasak ako. Ang nangyayari, gusto ko rin silang patayin. Good. Galit is useful. Murder is inconvenient. Napatingin ako sa kanya. May comedy ka rin pala. Rare condition. Huminga ako ng malalim. May mas mabilis bang paraan? Meron. Find the affidavit. At kailangan nating basagin ang alliance ni Clarice at Dauz publicly enough na hindi na nila maspin. Publicly. Doon ako unang natakot. Hindi sa kahihiyan para sa sarili ko, kundi sa uri ng public scandal sa Pilipinas na kaya kang nguyain sa Facebook, sa barangay gossip, sa church groups, sa comment section, sa lahat. Pero nasa stage na kami ng laban na hindi na pwedeng tahimik. Ang affidavit ang naging obsession ko. Ilang beses kong sinubukang i-retrace ang galaw ni Clarice. Saan siya pumupunta kapag walang event? Sino ang mga trusted niya? Doon pumasok si Enzo, na surprisingly magaling pala sa mga bagay na dating kinaiinisan ko sa kanya. Maraming kakilala, mabilis makakuha ng chismis, at marunong sumingit ng hindi napapansin. May kondo si Clarice sa Ortigas na hindi alam ng clan, sabi niya habang nakasandal sa hood ng motor niya sa coffee shop parking. Officially staging unit daw para sa campaign materials ni Emil. Unofficially? Paano mo nalaman? Dating barkada ng dating driver. Napakalinaw. Thank you. Hindi kami basta-basta pwedeng pumasok doon, pero pwede naming bantayan. 3 nights kaming salitan. Sa pangatlo, dumating si Tita Belen na may dalang metal document case. Sumunod si Emil. 30 minutes later, lumabas silang wala na ang case. Kinabukasan, kami naman ang may bisita. Si Clarissa. Sa Antipolo Gate siya naghintay, nakasuot ng beige slacks at dark glasses na parang paparazzi lang ang problema niya. Nagpakuha siya ng salamin. Paglapit ko, hindi ako makikipag-away sa labas, sabi niya. Funny, mukha kang pumunta para sa eksenang yan. Sab, makinig ka naman ng minsan. Simula, naglakad siya papasok nang hindi hinihingi ang pahintulot ko. Parang kanya pa rin ang lahat ng space na pinapasukan niya. Sa garden bench kami naupo. Tahimik ang paligid maliban sa hose ng hardinero sa malayo. May alam si Mama. Yes, sabi niya. Nalaman ko lang lahat nung 25 ako. Nahanap ko ang papers sa apartment ni Tita. Galit ako noon. Hindi dahil sa'yo. Dahil buong buhay niya tayong ginamit sa guilt. Ginamit? Do you know what it was like growing up with her? Laging may kulang sa kanya. Laging may tinatanaw na wala naman doon. Laging ikaw ang trigger. Kapag masaya siya sa akin, bigla kang makikita. Tapos magbabago mood niya. I hated you for that. Tinitigan ko siya. At normal yun sa'yo. Hindi ko sinabing tama. Sinasabi ko lang totoo. Ang totoo,
you sent people after me kasi hindi mo gets ang chain reaction. Yumuko siya, mahina pero mabilis magsalita. Noong nalaman ko ang tungkol sa Varela Trust, alam ko na kapag lumitaw ka, babagsak ang conversion deal sa Lucena. Emil's investors were already in. Maraming pera ang nakataya, maraming utang. Utang mo, hati kami. Natawa ako ng walang saya. So eto lang? Greed? Greed? Survival. You think being the favorite saved me? It made me useful. That's all. Ako ang laging pinapaharap, pinapakisama, pinapakisuyo. Si mama may utang, si tita may sikreto. Si Emil may ambisyon. Ako ang glue. Hindi ka glue, Clarice. Kasabwat ka. Tumayo siya, padabog. Fine, kasabwat. Pero huwag kang magmalinis. The moment pumasok ka sa Varela Gate, pumili ka na rin ng side. Hindi. Pinili ko ang sarili ko sa unang pagkakataon. Nagkatitigan kami. For 1 second, nakita ko ang batang version niya, yung laging nauuna sa recital, laging pinapalakpakan, laging pinapaburan. Then, nawala ulit. Napalitan ng babaeng marunong ngumiti habang may tinatago sa bag. May hindi ka pa alam, sabi niya. Then sabihin mo, ngumiti siya. Mas mahal ka ni mama kaysa sa kaya niyang aminin. Umalis siya pagkatapos noon na parang may ibinagsak na granada. Galit akong pumasok sa lumang study ni Rafael sa main house. Kinuha ang sulat ni mama at binasa ulit. Wala akong nakitang lambing. Wala akong nakitang maternal miracle. Guilt, oo. Duwag, oo. Warning, oo. Pero pagmamahal, parang insulto pakinggan. Hanggang sa may nakita akong linya sa ikatlong pahina na hindi ko halos pinansin noon. 3 beses kitang sinubukang ibalik. 3 beses akong pinigilan ni Belen. Noong huli, sinabi niyang ibebenta ka sa malayo. Kung hindi ako titigil, bumigat ang papel sa kamay ko. Ilang minuto akong nakaupo lang sa sahig, likod sa bookshelf, sulat sa kandungan. Minsan, ang pinakamasakit na twist ay hindi bagong galit, lumang pagmamahal na naabot ka ng huli. Hindi nito binubura ang kasalanan ni mama. Pero binabago nito ang hugis ng galit ko. Kinagabihan, may tawag mula sa unknown number. Mas, Valmonte, mahina, nanginginig, boses babae. Si Sister Amparo po ito. Dati po akong volunteer sa St. Jude Chapel Records. Kailangan po kitang makita. May narinig po akong pinag-uusapan kagabi sa kondo ni Clarice. Nagkita kami sa maliit na karinderya malapit sa EDSA Shrine, napakapubliko na halos hindi kami magkarinigan sa busina. Older woman si Sister Amparo, retired na sa convent work, pero siya pala ang tumulong noon sa chapel documentation ng hospital at pamangkin niya ang maintenance man sa condo building na binantayan namin. May kinuha po silang papel mula sa old steel box, bulong niya, at may planong sirain ang original pagkatapos ng engagement gala bukas. Sabi ng lalaki, mas madaling sunugin lahat after signatures. Anong gala? Engagement announcement ni na Clarice at Counselor sa hotel sa Ortigas. Bukas, nagkatinginan kami ni Leandro. Kasama ko siya. Siyempre, hindi na siya basta nagpapasama, sumasama na siya. Can you get us access? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Sister. Kinuha niya sa bag ang lanyard, event vendor pass. Service entrance lang po. Doon ko na-realize, minsan hindi na nanalo ang kasinungalingan dahil sobrang talino nito. Nananalo ito dahil akala ng mga gumawa, wala nang papalag, at ang pinakamaliliit na tao sa eksena, maintenance, volunteer, driver, old clerk sila, ang may susi. The engagement gala looked like every fake wholesome political business party I had ever hated. White flowers, soft violin covers ng pop songs, photo wall na may initials ni na C and E, media corners, local influencers, pari sa guest list, businessmen na nakabarong pero halatang sanay sa polo club. At sa gitna, si Clarice, gorgeous in champagne gown,
smiling like she had never sent cash with a threat in her life. Service entrance kami, pumasok ni Leandro at ni Enzo. Naka-black suit si Enzo at halatang hindi komportable pero game. Nasa comms van sa labas ang legal team with a retired digital forensics guy at 2 security personnel. Ang goal, hanapin ang steel case at kunin ang affidavit bago ito sirain. Sa prep corridor sa likod ng ballroom, narinig namin ang boses ni Emil sa open suite door. After the announcement, we bring the originals downstairs. Walang iwan dito. 3. Lapsanta. 3. Si Clarice sumagot. Once the settlement complaint and theft issue go public tomorrow, sira na credibility niya. Kahit may DNA pa, matatakpan. Humigpit ang kamao ko. Hinawakan ni Leandro ang pulso ko. Hindi para pigilan ako totally, para tiyaking hindi ako sasabog ng maaga. Nakita namin ang steel case sa dressing room side cabinet. Locked, of course. Bulong ni Enzo. Movi, sabi ni Leandro. Kaya sanang kunin agad. Pero may dumating na makeup artist at event coordinator. Back out muna kami sa utility room. Habang naghihintay, nagring ang phone ni Clarice na naririnig mula sa dressing room. Nagtalo sila ni Belen sa speaker ng malakas dahil obviously walang marunong mag-whisper sa guilty people. Anong ibig mong sabihin nawawala ang duplicate? Singhal ni Belen. I said I handled it. Sagot ni Clarice. Hindi ka dapat nagtiwala sa counselor na yan. Excuse me? Kung hindi dahil sa akin, matagal na tayong nabuking. Tigilan mo ko. Hindi mo kayang kontrolin ang babaeng yan. Babaeng yan. Ako. Then footsteps. Lumabas si Belen. Muntik kaming mahuli kung hindi kami nakaipit sa utility room na amoy industrial soap. Dumaan siya. Hawak ang purse niya ng sobrang higpit na parang may ibang mahalagang laman. Wait. Purse. Pagkalagpas niya, sinundan siya ni Enzo from a distance. Bumalik after 3 minutes. Halos hinihingal. Nasa purse ni Belen ang maliit na envelope. Nakita ko noong nag-powder siya sa CR, may label na affidavit copy. Tapos? Sabi ko, tapos babae siya, lalaki ako, hindi ko pwedeng hablutin sa restroom. Tama, kaya ako ang gumawa. Sumugod ako sa ladies lounge na may dalang phone sa tenga, kunwari at panic face. Madaling makalusot kapag mukhang staff problem ang dala mo. Nandoon si Belen sa mirror. Inaayos ang lipstick. Tita, sabi ko, hinahanap ka sa ballroom. Emergency daw sa speech. Nagulat siya. Ano? Now, paglabas niya ng cubicle area, pinatong niya saglit ang purse sa marble counter para ayusin ang shawl niya. Sapat na iyon. Binuksan ko. Kinuha ang maliit na envelope. Pinalitan ko ng folded table napkin na may parehong sukat. Sinara ko ulit. Adrenaline tastes metallic. Totoo pala. Pagbalik ko sa utility room, nanginginig ang daliri ko. Binuksan ni Leandro ang envelope. Hindi original, pero certified copy. Affidavit ng 2 tao. Delia Valmonte at Belen Valmonte. Dated 3 months after the blackout. Nilalaman. Admission of infant substitution, payment receipt, and most explosive of all annotation, na ang biological infant of the Varela family was transferred under false discharge to protect future claims. Protect future claims, meaning someone above them wanted it, sabi ni Leandro. May pahabol pang pangalan sa witness line. Rafael Varela? Hindi. Hindi pwedeng siya. Tinigan ko ulit. No, not Rafael. Regina Salazar Varela, nanay nina Leandro at Marco. Napatigil ang buong kwarto. Your mother. Bulong ko. Namutla si Leandro. Imposible. Pero naroon ang pirma. Bumagsak ang tiyan ko. Ito ang twist na hindi ko nakita. Hindi lang pala ang mahirap na side ang may dumi. Hindi lang pala greed ng mga Valmonte. Someone inside the Varela home may have chosen to let the wrong baby disappear. Tumingin si Leandro sa pirma. Nang matagal, parang gusto niyang punitin ang papel gamit lang ang titig. My mother was already very sick by then, sabi niya. Pero halatang hindi sigurado kung ipinagtatanggol niya ba o hinahanap ang butas.
Could be forged, sabi ko agad. Could be, pero kung hindi, hindi siya sumagot. That silence almost destroyed me more than the affidavit. Kasi sa isang iglap, bumalik ulit ang tanong, if both families chose convenience over me, saan ako lulugar? Wala nang oras para mag-breakdown. Nasa labas ang music cue para sa engagement program. May dalawang pwedeng direksyon. Itago muna namin ang copy at maghabol ng more evidence quietly o pasabugin ang gabi. Si Clarice ang pumili para sa amin. Nakita niya ako paglabas ko ng lounge. Hindi ko alam paano, pero alam agad ng mata niya na may hawak na akong bagay na hindi dapat nasa akin. Sab, malakas ang pagkakasabi niya sa pangalan ko. Napalingon ang mga tao, huminto ako. Sa ballroom entrance kami nagharap. Cameras on standby. Guests alert sa chismis instinct. Anong dala mo? Tanong niya. Truth. Ngumiti siya, pero nanginginig ang bibig. Then say it here. Lumapit si Emil, polished as ever. Ladies, not tonight. Why? Sabi ko, hindi ba to ang gusto mo? Family values, public trust, clean image. Nagsimulang magtaas ng phone ang ilang bisita. Narinig ko si Enzo sa earpiece na ibinigay sa akin ng security team. Sab, decide now. Huminga ako ng malalim. Tumingin kay Clarice, kay Emil, kay Belen na papalapit na may galit na wala ng filter, kay Leandro sa gilid na hindi pa rin humihiwalay ang tingin sa affidavit. Then I stepped toward the mic stand near the stage. Good evening, sabi ko. May nag-akmang kukuha sa akin ng mic, pero hinarang ng security ni Leandro, discreet pero firm. Ako, si Isabel Valmonte. O mas tama siguro, ako ang batang inilipat mula St. Jude Hospital noong 1994 at itinago ng dalawang pamilyang parehong may dahilan para manahimik. Parang sumabog ang hangin sa ballroom. Sab, sigaw ni Clarice. Tinuloy ko. May hawak akong affidavit copy na nagsasabing may bayad na kapalit ang pagkawala ko sa records. At may mga taong nandito ngayong gabi na gustong sunugin ang original pagkatapos ng engagement announcement para tuluyang mawala ang ebidensya. Liar, singhal ni Belen. Talaga? Kinuha ko ang phone ko. Kasi may audio rin ako ng namatay kong nanay warning me not to trust you, tita. I-played it through the mic input na nahack ng forensics guy from the van. Umalingaw-ngaw sa ballroom ang boses ni Mama. Clarice, ang may hawak ng lumang kasulatan, may usapan sila tungkol sa lupang nasa trust. Nakatayo lang si Clarice, puting-puti ang mukha, pero hindi pa tapos ang pasabog. Lumapit si Leandro sa stage. Hawak niya ang affidavit copy, pero iba ang boses niya, hindi corporate, hindi distant, cold. There is also a signature here, sabi niya, bearing the name of my late mother. Lumingon ang lahat sa kanya. I don't know yet if it's genuine or forged, but I intend to find out. Tonight, doon nagsimulang magulo ng todo. Nagkakagulo ang phones, ang reporters na nandoon pala para sa political photo op, ang guests na biglang ayaw na sa dessert. Tinangka ni Emil kunin ang mic. This is blackmail. This woman is mentally unstable and sakto ring pumasok sa ballroom ang dalawang NBI agents. Hindi dramatic na may sigawan at barilan. Mas nakakatakot. Tahimik sila. Maayos. Diretso kay Emil, kay Belen at sa hotel security office. Apparently, habang nakikipag-distract kami, na-secure na ng team ni Leandro ang warrant request dahil may extortion complaint, tampering evidence, and attempted coercion based on prior documentation and the cash envelope. Napaatras si Clarice. Emil, do something. Hindi siya tiningnan ni Emil. Doon ko na lamang tapos na talaga. Sa gitna ng gulo, hinila ako ni Enzo sa gilid ng stage. Original is in the basement event storage, sabi niya. Nakuha ng team. Paano? Driver ni Emil? Utang niya sa akin 500 since 2019. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Kala ko iyon na ang highest point ng gabi. Mali. Sa hotel basement storage, binuksan sa harap namin ang original steel case. Nandoon ang original affidavit, payment stubs,
old nursery tag duplicates at isang sulat mula kay Regina Salazar Varela. Leandro's hands almost didn't move when he unfolded it. Rafael, I am signing this, not because I agree, but because I refuse to let your mistake destroy my sons. If the child is truly ours, then God will judge us. If she is not, then this paper dies with us. Regina, napakabigat ng katahimikan pagkatapos noon. So pirma nga niya. Hindi siya mastermind ng swap, pero alam niya. At pinili niyang manahimik para protektahan ang mga anak niya at ang pangalan nila. Napaupo si Leandro sa kahon mismo, hindi alintana ang suot niyang mamahaling coat. Hindi ko siya ginalaw. Hindi rin siya nagsalita sa loob ng matagal na segundo. Ako? Wala na akong mahanap na tamang emosyon. Galit ba ako sa patay na babaeng hindi ko nakilala? Oo. Naawa ba ako sa posisyong pinili niya? Ayoko, pero oo. Nawasak ba ang ideal fantasy ng totoong pamilya na baka sana saluhan ako? Totally. Lumapit si Marco sa amin nang dumating siya from the ballroom. Binasa niya ang sulat, napapikit siya. Looks that way, sabi ko. Sa wakas nagsalita si Leandro, mababa. You still should have been found. That line. Simpleng-simple. Pero doon ako unang lumuha, nang walang pagpigil, simula nang magsimula ang lahat. Hindi dahil may yaman, hindi dahil may apelyido, dahil first time may nagsabi ng isang sentence na walang kondisyon. Dapat nahanap ako. Nagtagal pa ang laban ng ilang buwan. Hindi teleseryeng one night justice ang totoong buhay kahit minsan gusto natin. Pero sunod-sunod na ang nahulog. Nasuspinde si Emil Dauz mula sa party endorsement at bumagsak ang political career niya bago pa man ang formal filing dahil lumabas ang mga message threads sa pagitan niya at ng investors tungkol sa beneficiary obstacle. Si Tita Belen inimbestigahan sa extortion, evidence tampering, at conspiracy related sa infant substitution cover-up. Hindi na siya nakapag-pivot sa paawa. Sobrang dami ng papel. Si Clarice ang pinakamahirap basahin sa lahat. Hindi siya agad inaresto. Mas maingat siya kaysa kina Emil at Belen. Pero when the digital forensics team recovered her deleted drive from the Ortigas condo, nandun ang scanned affidavit, the cash settlement drafts, at spreadsheet ng prospective proceeds sa Lucena deal once title complications resolved. Nandun din ang draft press statement na balak niyang ilabas laban sa akin, unstable, opportunist, grieving daughter in a delusional spiral. Doon ako tunay na nanlamig, kasi ibang klasing pagtataksil lang makita mong plano na ang siraing buo ang pagkatao mo sa publiko, sentence by sentence, adjective by adjective. Nagkita kami ni Clarice one last time bago siya formally i-charge sa conspiracy at witness tampering. Sa holding interview room ng private counsel niya, siya pa rin ang mukhang maayos. Ako ang puyat. Masaya ka na? Tanong niya. Hindi. Nanalo ka. Hindi pa rin. Tumingin siya sa mesa. Alam mo bang noong bata tayo, kapag may lagnat ka, si mama sa paanan mo natutulog? Hindi niya ginagawa yon sa akin. Hindi ko inaasahan yon. Napahinto ako. Inggit ako sa iyo noon, sabi niya. Halos pabulong. Kaya nung nalaman ko ang totoo, mas nagalit ako. Kasi kahit hindi kanya maangkin ng buo, ikaw pa rin ang sugat na hindi niya maiwan. Mahal ka rin niya, Clarice. Hindi enough para hindi niya ako gawing weapon. Tahimik kami. Totoo bang may point na gusto mo nang umatras? Tanong ko. Ngumiti siya ng mapait. Noong una, tapos pumasok si Emil, pumasok ang pera, pumasok ang takot. Alam mo na, hindi. Hindi ko alam. Dahil kahit takot ako, hindi kita nilibing ng buhay. Doon lang siya napatingin diretso sa akin. Hindi galit, wala nang depensa, pagod lang. Sabi niya, kung may isang bagay akong totoo na sasabihin, ito na yon. Hindi kita kinamuhian dahil iba ka. Kinamuhian kita dahil tuwing nakikita kita, ramdam kong may mas malaking katotohanang pwedeng gumiba sa lahat ng pinaghirapan kong imahe, at tama ako. Hindi ko na siya sinagot, wala nang point. Si Enzo, ang unexpected na nagbago ng malaki pagkatapos ng lahat
Nag-therapy siya. Literal, ako pa ang naghanap ng therapist. Sa una, asar siya. Pero after a few months, less siya sa sugal, less sa pagtagal sa mga taong walang silbi, more sa pag-text ng kumain ka na sobrang weird pero genuine. One afternoon sa karinderya sa Marikina, bigla niya akong inabutan ng maliit na kahon. Ano to? Open mo. Sa loob, lumang silver charm bracelet, hindi mamahalin pero pamilyar. Kay mama to, sabi ko. Yeah. Nasa gamit niya. Hindi kinuha ni Clarice kasi hindi branded. Napatawa ako ng maiksi. Classic. Humigop siya ng sabaw. May natagpuan din akong sulat para sa'yo sa old lending office drawer. Hindi ko alam kung kailan niya sinulat. Hindi ko binuksan. Baka gusto mong ikaw. Inabot niya ang maliit na sobre. Walang drama. Walang speech. Ganun si Enzo, kapag tama ang ginagawa niya, mas tahimik. Binuksan ko sa kotse pagkaalis namin. Kung may panahon pa sana, gusto kitang dalhin sa dagat at sabihin sa'yo ang totoo. Habang wala tayong ibang naririnig kundi alon, hindi ko nagawa. Hindi dahil hindi kita mahal. Dahil wala akong sapat na tapang para tiisin ang magiging kapalit ng katotohanan. Kahit kailan, wala akong karapatang hingin ang kapatawaran mo. Pero gusto kong malaman mong tuwing nasasaktan ka, alam kong ako ang unang may kasalanan. Minsan hinawakan ko ang mukha mo habang tulog ka at sinubukang tandaan kung ano ang hitsura ng isang bagay na hindi ko pag-aari pero buong buhay kong iningatan. That line broke me more than anything else. Hindi nito pinawalang sala si Mama Delia. Hindi nito binura ang lamig, ang pananahimik, ang mga taon ng pagpapafeel na extra ako. Pero hindi na rin siya naging one-dimensional na kontrabida sa isip ko. Isa siyang duwag na babae na gumawa ng maling desisyon, pinatungan ng mas marami pang maling desisyon at nabuhay ng hindi na alam kung paano aayusin. Sa Pilipinas, marami tayong ganoong magulang. Hindi monsters, hindi saints. Mga taong kulang ang tapang, sapat ang pagmamahal para masaktan ka, at kulang pa rin para iligtas ka. Sa side ng Varela, hindi rin fairy tale ang pagdating ko. Hindi ako biglang naging princess of logistics. May board approvals, legal transitions, tax advisories, media containment, at mga tiyuhing dati kong hindi kilala pero biglang may opinion sa existence ko. May mga lumapit na parang matagal na akong kilala. May mga umiwas na parang kasalanan ko ang history ng matatanda. May isang lumang business partner pa nga na tumingin sa akin at nagsabing, kamukha mo ang tatay mo, na para bang compliment iyon na pwedeng mag-ayos ng lahat. Hindi, pero may ilang bagay na totoo. Hindi ako itinago ng imahinasyon ko. Hindi ako masyadong sensitive. Hindi ako ang kulang na piraso sa maling puzzle. Mali lang talaga ang kahon na pinagsiksikan sa akin. The trust was eventually released after court-supervised validation. Mas malaki pa sa unang estimate dahil tumaas ang value ng land at dividends. Pero ang pinakamahalagang bahagi para sa akin ay hindi iyong account figure. Yung property sa Antipolo na gusto sanang i-convert noon, pinili kong ituloy ang original plan ni Rafael not as a monument to him, kundi bilang sagot sa lahat ng taong ginamit ang katawan at pangalan ng mga bata para sa pera. Ginawa naming rehab and child recovery center. Hindi overnight, 2 years of permits, architects, therapists, tantrums sa contractors, flood control adjustments at community hearings. Pero itinayo namin, hindi sa Lucena Coastal Property dahil mas komplikado ang legal issue doon. Sa Antipolo site muna, mas feasible, mas mabilis, mas may access sa NCR patients. Pinangalanan ko itong Hapag Recovery House. Hindi Varela, hindi Valmonte. Wala akong utang na apelido sa sinuman pagdating sa pangalang iyon. Sa opening day, umulan ng malakas sa umaga, tapos luminaw bago mag-2:00. May mga batang naka-wheelchair, may mga nanay na halatang ilang gabing puyat, may speech si Marco na masyadong mahaba at may maikling salita si Leandro na exactly right length. Hindi lahat ng nawala na ibabalik, sabi niya sa harap ng simpleng ribbon cutting. Pero may mga bagay na pwedeng itayo mula sa pagkawala
kung may isang taong tumangging magpatahimik. Nasa likod lang ako noon. Ayokong nasa gitna. Pero pinilit nila akong magsalita. Kaya lumapit ako sa mic. Tumingin sa mga mukha sa harap ko. At sinabi ang pinakatotoo kong kaya. Ginamit ang isang sanggol para pagtakpan ang hiya ng matatanda. Hindi ko na mababago yon. Pero mula ngayon, may mga batang dadalhin dito hindi para itago, kundi para tulungan. Walang violins, walang wind machine, pero may palakpak, mahina sa una tapos lumakas. Sapat na, ang final twist. Akala ko tapos na ang lahat nang makonvict sina Belen at Emil sa tampering at related conspiracy counts habang hiwalay pang ongoing ang old hospital civil liabilities. Akala ko sarado na ang drama ni Clarice nang tumestigo ang digital forensics at pumasok ang plea negotiations niya. Then one rainy Tuesday, may ipinasa si Attorney Lau sa akin na supplemental document mula sa archive box na natagpuan sa dating bahay ni Belen sa Batangas. Adoption clearance forms. Hindi sa akin, kay Clarice. Ilang minuto kong tinitigan ang papel bago ko naintindihan. Peke rin ang birth record ni Clarice. Hindi siya anak ni Delia. Anak siya ni Belen sa ibang lalaki. Inilipat lang sa pangalan ni Delia dahil minor pa noon si Belen at ayaw ng pamilya ng skandal. Kaya pala, amin ang sigaw ni Belen sa burol. Kaya pala sobrang bangis ng kapit niya kay Clarice. Kaya pala parang higit sa simpleng tiyahin ang galaw niya. When confronted, umiyak si Belen. Sa korte hindi eleganteng luha, hindi paawa, kundi pangit na iyak ng matandang nabalatan ang huling depensa. Umamin siyang una niyang niligtas ang sariling anak mula sa hiya ng probinsya, tapos kalaunan, ginamit niya ang parehong sistema para pagkakitaan ang gulo sa St. Jude. Isang kasinungalingan ang nagturo sa kanya kung paano gumawa ng mas malaki pang kasinungalingan. Nang malaman ni Clarice, hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, tumawa lang siya, tahimik, delikado, at least bagay, sabi niya raw sa abogado niya. Lahat pala kami peke, hindi ko alam kung awa ba ang naramdaman ko o pagod na lang. Siguro pareho, hindi kami nagkaayos. Hindi rin kami nagkapatawaran na pang final episode. Hindi lahat may ganung ending. May mga taong once na mabasag, hindi na sila ibinabalik sa dating baso. Ginagawa na lang silang babala. Pero isang beses, matagal pagkatapos ng huling hearing, may dumating na package sa Hapag Recovery House. Walang sender. Sa loob, simpleng set ng colored therapy putty at note na nakaprint, hindi sulat kamay. For the kids, no name needed. Alam kong si Clarice iyon. Wala nang iba. Hindi ko siya tinext. Hindi ko siya pinasalamatan. Tahimik lang akong naglagay ng pati sa pediatric shelf. Sometimes, that is the closest thing to peace na kaya ng sirang pamilya. Si Leandro, hindi siya naging instant kuya na mahilig mag-good morning chain messages, thank God, pero constant siya. Minsan sobrang tahimik na nakakainis pero present. Tinuruan niya akong magbasa ng land maps at trust reports na para bang normal sibling activity iyon. Tinuruan ko naman siyang magsabi sa staff ng salamat na hindi tunog board directive, fair exchange. Si Marco ang mas madaling maging pamilya siya, ang nagdadala ng bibingka sa Pasko at nag-i-insist na matuto akong sumama sa chaos ng malalaking reunion kahit every 10 minutes gusto kong tumakas. Sa unang Christmas ko sa Varela House, muntik akong hindi pumunta. Sumakit tiyan ko sa anxiety habang nasa sasakyan pa lang. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng hamon, tsokolate at old wood. May batang pamangkin na hindi ko kilala ang biglang yumakap sa bewang ko kasi akala niya raw dala ko ang regalo. Natawa si Marco, inagaw sa akin ang fruit salad at sinabi, too late. Pumasok ka na, kamag-anak ka na, wala ka ng takas. Strange. Messy. Hindi cinematic, pero warm. May mga gabing bumabalik pa rin ang memorya ng locker, ng funeral chapel, ng sampal ni Belen, ng mic sa engagement gala. May mga araw ding nagigising ako at hindi ko agad maalala kung sino akong apelyido. Valmonte ba? Varela? Hapag? Wala?
Tapos, na-realize ko, hindi na iyon ang tamang tanong. Ang tamang tanong, sino ako? Kapag wala ng taong pwedeng magdikta ng bersyon ko. Ako si Sab. Physical therapist pa rin, kahit mas may choice na akong hindi mag-double shift. Babaeng ninakaw sa records pero hindi tuluyang nabura. Anak ng isang lalaking huli nang nakaalam kung nasaan ako. Anak din, sa magulong paraan, ng isang babaeng mali ang pinili. Pero hindi rin ako lubusang nabitawan. Kapatid ng isang tahimik na lalaking natutong tumayo sa tama bago tuluyang mahuli. Kapatid din ng isang babaeng sinira ako dahil siya mismo ay gawa sa sirang pundasyon. At higit sa lahat, ako ang babaeng binigyan ng susi ng patay para buksan ang kasinungalingang buhay na buhay pa. Noong una kong hawakan ang kalawangin na susi, akala ko maliit lang ang mabubuksan nito. Isang locker, ilang papel, isang lumang sikreto. Mali. Binuksan nito ang isang buong sistema ng takot, ambisyon, hiya at kasakiman. Binuksan nito ang pangalan ng tatay ko. Binuksan nito ang kasalanan ng dalawang pamilya. Binuksan nito ang pinto palabas sa bersyon ng sarili kong lagi nilang pinapaniwala sa akin. At kapag tinatanong ako ngayon kung ano ang pinakamalaking iniwan sa akin ng nanay kong si Delia, hindi ko sinasabing sulat, hindi pera, hindi trauma. Sinasabi ko, pagkakataon. Hindi niya sinadyang ibigay iyon ng malinis. Hindi niya rin pinili ang tamang paraan. Pero sa huling sandali, bago siya tuluyang manahimik, may isang maliit na bahagi sa kanya na tumigil sa pagtatago. Minsan, yun lang ang kailangan para magsimulang bumagsak ang buong kasinungalingan. At kapag bumagsak na, huwag kang matakot sa ingay. Baka sa unang beses, sarili mong pangalan na ang marinig mo roon.